Hello, 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 water signs. Ako si Mystico Moreno, or in short, Miss Mo. Welcome to my channel, and now let's manifest. Love and light sa inyong Tagalog love reading ngayon na mismo. So, ang gagawin natin ngayon ay third-party energy reading para sa lahat ng water signs, Pisces, Scorpio, Cancer. So, tingnan natin kung ano yung masasabi kong energy from the collective. And just to remind everyone that the third-party energy, hindi siya laging romantic. So, anything or anyone nakaka-apekto sa connection mo with your person is a third-party energy. So, pwedeng kaibigan, kaklase, katrabaho, kamag-anak, kapamilya, pwedeng trabaho mismo, ACADS, projects, priorities, health, at iba pa. So, tingnan natin kung ano masasagap kung energy. So, yeah. Alamin natin kung romantic third party ba to? Yeah. Yes, it is. At medyo ano siya, parang mas nagpo-progress pa tong connection with you and with your person and with this third party energy. So can see here na itong person mo is siya yung parang siya yung mas nag-fall na faster dito sa third party energy. Third party person. Okay? And alamin natin sino nga ba tong third party na to? Paano sila nagkakilala, saan? Okay, with the 7 of coins showing up here, I can see here na yung third party energy is kilala na ito ng person mo matagal na. Tapos parang unti-unting nagka-developan itong dalawa while together kayo. Highly likely kung nasang environment siya. So, kung nag-aaral pa siya, like undergrad, masters, PhD, whatever, or meron siyang special courses na ina-attendan, possible na dun nakilala nitong person mo, itong third party, or highly likely na katrabaho, pwede rin yun, kasama sa workplace or sa project, pwedeng kliyente, okay, na matagal nang kakilala ng person mo, tapos nagsimula sa isang friendly or platonic relationship, tapos ayun, parang nagka-developan silang dalawa, and tapos nag-progress yung relationship nila until naging romantic na siya. Okay, and I can see here na kung hindi ka pa aware dito, feeling ko kilala mo rin kung sino to, or may kutob ka kung sino to, and for some of you, alam nyo na yung nangyari din. And yeah, tingnan natin ngayon ano yung energy or what's really going on now with the third party energy between you and your person. Bakit makipag-relasyon itong person mo with the third party, with this other person. So let's find out ano yung rason. 4 of Cups. Okay, emotionally detached na yung person mo sa'yo, sa relationship. Kaya ito dumating, siguro matagal na rin nung nagsimula tong relationship na with the third party. Parang kung unti-unti siyang na-fall, tapos biglang nag-progress yung pag-fall niya dito sa third party, ganun din naman siya sa'yo, pero in reverse. Parang unti-unti na siyang nagpo-fall out of love, and then yun, parang nagpo-progress din yung emotional detachment niya sa connection. Okay, and may dami siyang, parang hindi siya
may discontent possible na nagstay siya sa'yo, parang hindi siya kontento sa mga nangyari sa relasyon. Pero, ayan, hindi valid reason for that. Yeah, see, with the Seven of Coins, Seven of Pentacles, Seven of Coins. So, yeah. Na-double confirm lang na ito yung root niya talaga is something na parang nagpo-progress yung isa on a yung affection, yung pagkagusto. I don't see here na parang mahal na mahal. Pero, yeah, yung attraction, nandun, nagpo-progress sa kabila, like, on a positive note. Tapos sa'yo, on a negative note, nagpo-progress siya, parang sabay na nangyayari. And, I can see here as well with this Four of Cups, Seven of Pentacles, na dahil sa discontent niya, parang, nagkaroon na siya ng parang, in-evaluate niya yung situation, karoon ng reflection na parang kahit ikaw din parang na-feel mo rin naman na nag-fall out of love na siya. And I can sense here din na parang ikaw din naman, hindi ka rin ikaw yung super fully attached dito sa person mo. However, syempre dahil kayo pa tapos may third party energy, this is painful for you. And kahit nasabihin natin pareho na kayong emotionally detached sa isa't isa, dapat nakipaghiwalay na siya, di ba? So, ayun. Now, let's find out naman. Like, bakit hindi siya nakapaghiwalay na lang? Emotionally detached naman pala siya. Tapos ikaw din. Tapos parang, this is not working anymore. Pero tingnan natin, ano ba itong nafe-feel kasi ng person mo? Bakit niya ginawa to? Ano yung plan niyang gawin about this? So, let's find out. Emperor. Yeah, medyo talaga. Kulang sa emotional aspect ng yung person mo. Parang emotional detached na siya ngayon, pero hindi rin siya parang fully emotionally mature, and hindi rin siya emotionally capable na yun nga, parang hindi niya kaya express yung mga emotions niya, kaya naguluhan din siya, or hindi rin niya na parang nagstay na lang siya, tapos ayun, kumabit na lang siya sa iba kasi hindi rin niya alam kung paano i-approach to, kasi nga takot siyang ma-hurt ka in a way na parang kasi nga hindi niya kaya mag-handle ng emotions. Tapos kahit siya din parang hindi niya kaya i-deal yung mga emotions niya, kaya parang hayaan mo na lang, push ko na lang tong isa without even ending the relationship. Parang bahala na lang, ganun. Tapos, yeah, with the Knight of Swords here, itong person mo kasi medyo din siya, yung may pagka authoritative in a way na sa relationship parang gusto niya siya din lagi nasusunod, siya yung dapat ganito yung gusto sa relationship, ito yung gusto niya, ito yung feeling niya kailangan gawin, pero para sa iyo, parang hindi niya rin kinoconsult yung ano yung gusto mo, ano bang saan ka ba masaya, ano bang gusto mong mangyari. Kaya eventually nakikita ko dito, kaya unti-unting na detach kayo emotionally sa isa't isa dahil nga may ganito siyang tendencies na parang though ikaw parang feeling ko pa mas nauna ka mang naging emotionally detached dahil dito sa ginawa ng person mo na parang siya dapat lagi tama, siya dapat lagi masusunod, tapos ang dami niyang mga pinapagawa sa'yo na inaalis na yung identity mo, tapos parang ikaw din
hindi ka naman laging sumusunod kasi yun nga, para saan, bakit? Tapos hindi niya nagugustuhan, kaya siya din parang nag-start na maging emotionally detached siya sa situation. Pero here with the Knight of Swords showing up here, ang dami niyang mga impulsive things na ginagawa. Kahit nga itong kakaroon niya ng third party situation, out of impulse na parang hindi siya nag-iisip, tapos parang nahuhook lang siya sa excitement, sa intensity na meron, tapos ayun nga, parang siya it validates him being an alpha male, parang gano'n, na siguro itong person na to din, nakikita ko dito yung energy ng third party is siya, parang sunod siya sa layaw ng person mo. Okay? And yeah, that's why it's working for both of them at the moment. Pero now, tingnan natin, ano ba yung kaganapan and ano pa yung mga possible na mangyari sa mga susunod na araw, linggo, buwan between you and your person. At the moment, I can see here na wala pang separation na nangyayari. And parang bahala ka. Parang ganun nga, ikaw din. Parang bahala ka. Bahala din ako sa life ko and all. So, but let's see. Let's find out. See, Two of Cups. Yeah. With Two of Cups here, it's this one. Something, may mangyayari when it comes to the connection, the relationship. Pero I'll rather pull the card first to interpret it further, because Two of Cups is a card of connection, a card of relationship. Okay? And I think talagang maapektuhan naapektuhan na, pero yung future pa ng relationship ninyo, see? Wala. Yan na. Na-confirm na yung gustong malaman. The relationship will just end soon. Sooner than later. This relationship will end kasi emotionally detached na kayo sa isa't isa. Parang both of you know na hindi na nag-work yung relationship. You have your own reasons bakit nag-stay pa kayo at the moment. Pero ngayon na parang may third party situation pa. And nakifeel ko pa dito na it would be a mutual separation. Parang makipaghiwalay ka, syempre ikaw yung na cheat, na loko, ikaw yung mag-initiate ng hiwalayan. Pero parang once na nag-initiate ka, itong person mo, hindi rin siya yung papalag na parang sige, okay lang, I mean it's time na naman, matagal, parang siya din magsasabi na parang matagal na rin niyang gustong gawin, ganyan and all, which is dapat ginawa na niya kaysa nagkaroon pa ng third party while in a relationship with you, diba? So detached na pala kayo sa isa't isa. Bakit hindi pa, diba, pinag-usapan or hindi pa naghiwalay bago umabot sa ganitong third party situation. So ang dami-dami tuloy na nagsanga-sanga yung mga chaotic na pangyayari sa relationship, which is mas nakaka-hurt, diba? Na parang kung earlier nangyari yung breakup kasi nga parang wala na rin kayong nararamdaman sa isa't isa, diba, parang mas okay sa feeling mo na okay, naghiwalay kami, hindi na kayo, tapos saka siya may nakilala or saka siya nagpagrelasyon sa iba, kaysa hindi na nga kayo okay tapos biglang nakipagrelasyon pa sa iba, tapos yun pa yung magiging cause ng breakup or yun pa yung magdadagdag sa reason for breaking up, diba? But here, this is a lost cause. And minahal nyo naman yung isa't isa sa umpisa. Talagang hindi lang nag-work na. And but this is a relationship na marami kayong natutunan sa isa't isa. May natutunan siya sa'yo at ikaw din, mas marami kayong natutunan sa relationship na to. At itong mga learnings mo is gagamitin mo siya
as para magkaroon ng better relationship in the near future. Okay. Now, let's find out ano naman take mo, nararamdaman mo, ano yung mga plano mong gawin na about this, ano yung how are you coping up, dealing with the situation. Sige, let's find out ano yung energy mo at the moment. Three of Cups, yeah. I think you're enjoying life with your family and friends now. People who matter to you, people who genuinely show care and effort sa relationship. Hindi man siya romantic, pero it's giving you the happiness of a connection na walang-wala dun sa relationship, romantic relationship na meron ka. Okay? See, Ten of Pentacles. Yeah, you're happier now with being around the people you love and who loves you. And here with the Ten of Pentacles, then you're more stable actually kung wala itong nakakabit na toxic energy sa iyo, sa energy mo. And there will be an unexpected gain the moment na ito mag-end itong relationship mo with this person. Kasi I think there's a lot of negative energy from this person na naepektuhan yung energy mo. Thus, your life is medyo chaotic yung life mo. Pero the moment you leave this relationship, everything will become better. There's a lot of happy events with your friends, with your family, na feeling ko nawala siya nung in relationship ka with this person. Parang bihira kang makipagkita with friends, bihira kang makipagkita with your family, kasi nga ang daming yung issues, ang daming yung problema na parang ikaw exhausted ka na rin to even meet friends up, tapos yun lang yung pag-uusapan nyo lagi, yung hindi maganda sa relationship, di ba? Medyo draining siya. So now na tapos na yun, parang mas focus ka na ano pa yung mga gusto mong gawin, hobbies. And here with the Ten of Pentacles showing up, talagang there's this unexpected gain na darating sa life mo. Either with your finances, with your love life din, with opportunities, may mga papasok bigla. Kasi nga, yung bad energy na nakakabil sa'yo, wala na rin. So, parang magkakaroon ka ng reset, and that would be very helpful sa iyo. I mean, it's parang a fresh start for you. So, yeah. And again, sabi ko naman, kahit yung person mo, hindi, okay lang naman din the moment na makipaghiwalay ka, parang mutual naman. So, hindi naman siya parang manggugulo pa sa life mo after this. Okay? And now, finally, check natin. Ano ba yung last message ni Universe para sa'yo? Or any advice? Or, tignan natin. Ano yung gustong iparating pa sa'yo ni Universe? Oops! Pumalun siya. Di ba? Page of Coins. Correct. Di ba? Sabi sa'yo, there's a fresh start. Okay? May panibagong simula para sa'yo. After this, just enjoy yung process of healing, of starting anew. Diba? With the Page of Coins here, there will be long-term potential na dito sa mga, sabi ko sa'yo, na unexpected gains. Whether love man yan, career, or other aspects in your life, there's a positive events na mangyayari na parang yung kahit yung mga gusto mo rin gawin nga before, sabi ko sa'yo, mga hobbies na hindi mo na nagawa, mas magagawa mo na siya ngayon. Talagang a total reset. So just go for it, enjoy this new life, okay, and learn to love yourself then. Okay.
Kasi in the past, medyo nawala yun. Ayan, so sana nakatulong itong reading na to. Always use my reading with discernment. Okay? And sana nabigyan ko kayo ng guidance and insights sa current situation kung nag-resonate ito sa inyo. And just to remind everyone that this is a collective and general love reading, so it may or may not resonate with all of you. Take whatever resonates, leave the rest behind. And kung nagko-connect kayo sa aking readings, sa akin mismo, sa channel na to, I would like to invite everyone to support my channel by liking, subscribing, commenting, sharing, and yeah, subscribe na kayo para maging part kayo ng collective kung bago kayo sa channel. Okay, so kita-kits na lang sa susunod ko pong love reading dito lang sa aking channel. Ako si Mystico Moreno, or in short, Miss Mo. Ingat!